Bulacan. Okay. City. Baguio City. At yun ang pinaka-leader of leader, Ten Commandments. Reading hard. Ngayon, ang sabi niya sa akin, dumating na ako, ang sabi niya, ang ID sa cellphone. Yan ako na pangalan mo dito, umisa ka. Tumawag. Okay, ano? Sabi niya, magmisa ka. Huwag mo yan isulat. Dahil hindi pa ako dumating diyan. Hindi, ilalagay ko para magmisa. Huwag mo muna isulat para gusto ko. Nandyan na ako, dyan tayo mag-usap-usap. Ay, ang dami ng spiritual, meron sila. Kung mayroon, siguro ito, may kita sila. Saan ko rin mga tao? May Isabela, Opo, mga Cagayan. Cagayan. Halo-halong lugar na po, ama, yung mga dumating doon. Yung nakita niyo sa video, leader of leader. Ngayon sabi niya, sa tagal ng panahon, ang maidin. Sabi ng pinaka-leader dun sa Baguio, sa Ten Commandments. Sa tagal ng panahon, ikaw lang nakapasa sa lahat. Dahil yung nagawa mo, hindi nila nagawa. Lahat sila, ikaw lang nakapasa sa lahat. Isipin mo, yung value ito gamit nila sa templo nila. Pati ito inabot sa akin, dahil hanta ng salita ng Diyos. Ngayon, lahat ang gusto inaabot. 3 oras na tayo nag-usap. Ibig 3 araw kami, 3 oras lang. Dahil ang sabi ng Ama, ang sabi ko, dito ako ay sinugo para makilala ko ang leader. Ngayon, sinabi niya naman, tumawag ako sa taas, alam ko po ay darating kayo. Ngayon, paglabas ko, sa airport yun, airport. Paglabas ko sa sasakyan, sinalubong na ako. Kami, salubong na sila. Yung leader lang salubong sa akin. Ano ginawa sa akin? Niyakap. Inakap ka. Maraming mga bisita doon, wala niyang niyakap, ako lang niyakap niya. Amay din, salamat ay dumating ka. Salamat din ay tinanggap mo ako. Tapos ang sinabi niya sa akin, amay din, papasok ka na sa templo. Pumasok ako. Siya, nasa labas. Paglabas ko, sinugo ulit niya, dinala ko sa mesa. Doon na ako nagsalita tungkol sa pagkakaisa. Sabi niya, Ten Commandments po ito. Ang sa akin, isang utos ang dala ko. Yung isang utos, yung Ten, iisa lang yan, ang 0 mundo. Ngayon, ang sabihin ko sa kanila, magkaisa tayo, magmahalan tayo, mag-ibigan tayo. Ang tayong lahat ang mga spiritual, kailangan magkakaisa na tayo. Ang mahirap kasi sa atin, hindi lahat. Kunti na lang may kapangyarihan, akala mo. Magaling na sila, mataas na sila, hindi na sila matulog kumababa. Dahil may kapangyarihan, hindi niya alam, ang kapangyarihan hindi, alikabok pa lang yun. Dahil yun, ang binigay sa inyo, alikabok pa lang, dahil sa taas na ating vision at makasarili tayo, papamadagdagan ng ating kapangyarihan kung tayo ay malilang at hindi nagwag. Yun ang pinuntahan ko doon, ang sabi ng leader nila, si Ama Eden lang ang nakapasa sa lahat. Maraming mga tatanda doon, ilang dekada na doon, ilang years yan, 40 years. 40 years na. Yung magulang niya, ang hawak. Siya, yung nanay niya noon, ang humawak niya sa baby. Opo. Dahil sa lahat yun, nagsimula at halos araw-araw puno ang tao doon. Sari-sari mga lugar na pumunta hanggang sa Amerika, hanggang sa London, dahil yung lugar yun, kagalang-galang sa lahat.
Puso, dumating ako doon at niyakap ako. Una-una, hindi ako niyakap. Ay, pinalo niya sa ulo ko ang sinisiyang kamay niya. Pinagbigyan ko siya hanggang nagsawa siya. Unang pagdating ko doon, dahil alam ko, ilan at sumama sa akin dito. Ilan tayo noon? Yung ang pagpunta natin, hindi ba ang sinabi sa class? Ang sabi ko sa kanila, may mangyayari, huwag kayo gagalaw, huwag kayo magsalita, tumahimik lang tayo. Ito ang pangsubok ng bawat isa sa akin. Ayun, pumunta tayo. Ano bang ginawa sa akin? May siksik, hanggang pinagbigyan ko, hanggang nagsawa siya, hanggang masakit ang kamay niya. Ang ulo ko, kahit isang bukol, wala. Dahil ito ko, yun, ang tinandaan niya, ang ginawa niya sa akin. Kung siya picture sa akin, lumaki ang ulo ko. Dahil binigyan ako ni helmet ng Diyos. Ay sa tingin ninyo, nasaktan ako? Hindi. Ang nagpupo ay siya nasaktan. Dahil nagtiwala ako, ang pinapakita ko ng Panginoon natin, Jesus, siya ang nagagawin sa akin. Dahil walang posible kung tayo ay maniwala ka sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Diyos, sino ba ng aking pangalan ang iyong dala-dala? Lahat ng mga anghel, mga punong anghel, binilid ko sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, bantayan ninyo. Ang mga bawat isa sa inyo at tumawag kong Jesus, may anghel bababa at siya magagay sa inyo. Sinabi ko rin sa anghel, oras may nangyari sa kanila. Hindi nyo daw ba yan? Mananakot kayo sa akin lahat. Dahil lahat, milyon-milyon ng tao, kayo ang mga anghel bumawa at bantayan ninyo ang mga tao na naniniwala sa akin. Amen? Amen. Tandaan ninyo, kahit anuman ang religion natin, kung natin na iglesia man, anuman, kasi man, basta si Jesus, ang dala natin, pamilya natin, yan, ano lang yan? Grupo-grupo lang yan. Iisang tagaligtas, iisa rin naharap tayo. Ang tagaligtas. Si Jesus, lahat ng anuman religion, iikutin niya, importante, magburiyasin kayo sa Diyos. Tama hindi? Dahil ang dakila ng Diyos, ang tunay tagaligtas, hindi ang Diyos ang magliligtas sa inyo. Ikaw ang magliligtas sa sarili. Ang Diyos ay bababa at kukunin ka dahil ang luwain mo ay mabuti. Yung maglilitis sa atin, ang gawain, tayo rin. Alam mo na ang gawain mo masama. Alamanin ka na pala sa Jesus. Ang sabi ni Jesus, mga anak, kung di mo pa alam ang tama o mali, para malaman mo, kung may narinig ka, kung ano man ang kabutihan, gawin mo. Kahit ano man kasalanan mo, may pagbabago ka. May pagbabago. Dahil ang Diyos, Ama natin, ang siya maglilitis sa lahat. Dahil walang Ama, pababayaan ng anak. Tama? Kahit anong kasalanan mo, kung totoo ka, sabihin mo, hindi lahat ng may kasalanan, gumawa ng kasalanan, ay siya, ay mali. May gumawa ng kasalanan, ay siya ay tama. Bakit? Halimbawa, papatayin ka, pinagtagulan mo sa sarili mo, napatay mo siya, sabi mo na, napatay yun. Bakit? Hindi natin nulong. Ang Diyos, ang hindi, lagi ang kanyang batas, dahil pinagtanggol mo sa sarili mo, outside ka, alam niya, hindi ayaw mo mamatay dahil pinagtanggol mo lang sa sarili mo. Hindi lahat ang mamatay ay masama. Tama hindi? Sino gusto magtanong? Sa inyong lahat, para malaman ninyo ang dapat niyo malaman. Ganun din sinabi ko, lahat ang mga leader doon, ang tanong ko, sino ba gusto magtanong? May leader na sa Vizcaya, lahat sila na doon, lahat, para leader of leaders sila. Dahil ang lahat yan, sinabi ko doon, ako ay, ang sabi ko, ako ay, Walang aral po. wala akong aral, harap na ako sa inyo, ay may aral kayo. Magtanong kayo, sasagutin kayo.
Dahil gusto niyo malaman, malalaman ninyo kung kayo ay magtanong. May nagtanong doon, wala? Wala po. Kung hindi ako nagsalita, ay sila lahat ay magandang usap sa kanila. At simula ng salita at kumilig sila lahat, maraming salamat sabi ko at kumilig, magandang kumilig. Ito, yung tao dito, para magkakaisa na tayong lahat. Dito, walang pag-asa nito. Dito, kung ano man ang tulong mo, i-share mo sa amin para dagdagan ang aming karunungan. Kung mayroon kami nalalaman, i-share ko sa iyo para matagdagan ang iyong kaalaman. Bilang oras at tayo ay magmakat ang mga tao gusto kumilig ng salita ng Diyos, mayroon na nakadagdag ang inyong mga salita. Habi ng Diyos, magmahalan kayo, kaisa kayo, kumalat kayo na sa balitan. Magmahalan kayo dahil ako mamahalin niyo, ako kayo sa inyo. Amen? Amen. Dahil ang lahat yan, Diyos yung templo. Mon, ang sinabi mo, End time message of Yahweh for New Jerusalem, Temple of the Living God, Jesus ang Christ. sabi ng leader, Buhay na Diyos, sabi po. buhay ng Diyos. Dahil ang buhay ng Diyos, ang siya magsasalita. Ano kasi, at tinanong lang sa akin, Ama, kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos at harap sa mga tao, ano dapat namin gawin kung kami ay nagsasalita sa mga tao? Ang sabi ko, gusto nyo malalaman, gusto nila kung ano ba ang kasagutan ko. Eh, wala na akong naglilingkod, hinahilip ko na sila. Kung tayo ay isang naglilingkod sa Diyos, tayo ay leader. Huwag kang bumasa sa harapan ng tao ang mga Biblia. Kung ikaw ay tunay na naglingkod sa Diyos, basahin mo sa gabi, sa umaga, ang kulong-kulong, memorasyon mo yan, ay anumang sasabihin ng anuman ang nabasa mo, yun ikalat mo sa kanila. Ngayon, ang kasagutan ngayon, yung mga apostolis mo, ay nag-aaral pa lang, sila ang magbabasa ngayon ang anuman ang kasagutan. Tama ba? Hindi. Kung kayo ay nagsasalita, nagbabasa sa harapan ng mga tao, sila na, yung galingan nila, sinabot ko lang ang karapat-dapat. Kung ang tao kumuha ka ng aral sa Biblia, at saka magbasa ka na naman, kumuha ka ng sagot sa Biblia, kung matalino isang tao, bibili na lang mo ng Biblia, doon lang pala sa ulo lahat. Tama, hindi? Yun, kumahigit, hindi ko kaya. O yes, please, sinabi ko sa inyo. Kasi nagtanong kayo, sinabi ko. Ano sa tingin niyo? Tama ba sinabi ko? Ay, hindi. Ikaw, ministro ka, leader ka, ipakita mo sa mga audience mo, nagsasalita ng salita ng Diyos, dapat aralin mo na, itatak mo na sa isipan mo, dahil bukas at lalakad tayo, pagturo tayo ng aral ng salita. Kayo mga kasama ko, apostolis, kayo lang sasagot, sabi ko, ano ang sagot? Alam niyo na ang kasagutan, gawin niyo ang gawanan ninyo din. Di para tuloy-tuloy ang salita. Maganda yun, hindi? Tama ba sinabi ko, hindi? Tama po. Pero ba kayo sasabi sa akin, hindi? Wala. Wala. May nalalaman ba kayo? Ay, wala. Oo. Yung nalalaman ninyo, ang salita ng Diyos. Dahil sa akin, ay pumapasok sa akin yan. Ang bawat wala pinalasan ako. Saan ako natuto sa pagsasagot yan? Ang nagsugo sa akin ng Diyos sa taas. Yun, dito na siya mga bayanihan. Ilang beses, sino ba kumukuha ay nalulunod doon? Sila, may nalulunod. Ilang oras nalulunod. Hipo-hipo ng mga tao. Sino kumukuha ay nalulunod? Ako ba ang nangiisip ko nyo tatlong sisip ko lang, walang 5 minuto. Ilang oras na nalulunod ng tao. Pagka tumawag sa taas, Ama, bigyan mo ako ng ilaw, ituro mo ang daan. Basta importante, turo ka, kumapit sa kanya. Tuturo niya ang daan kung sino ba ang nahanapin. Siya ang matuturo sa iyo kung paano siya makuha, paano niya na rin ang ang tao yun. Diyos pa rin ang nakuuna, Jesus.
O so lahat, sa bayan niyo ba, nakikita ninyo, ako ba, may kaaway, wala. Lahat kayo, mahal ko kayo lahat, mahal mo rin ako, ano? Wala ako kaaway na tinitipan ko kayo, wala ako kaaway. Dahil ang ugali ko, ano man ang ugali mo, kung kayo, siya po rin. Ang nabago lang sa akin, buhok ko, ibig na magpawala na lang ang aking buhok dahil ayaw nila na ako kapupitin. Year 2000, stop na lahat. Ito na ang nangyayari. Nay, tama na, nakita mo yung buhok ko. Yung nakita tayo eh. Wala pa ng bubukit. Ito, ilang beses ka ng bubukit. Kasi mo, ilang beses ka na. 5 na ito mo. 5. Ilang taon na tayo nagsama? Mag 7 years na po. Oo. Dahil sila nila ay sinubuli ng Diyos. Dahil ang lahat dito, ang mga kasamahan, ay mayroon kasaysayan dito sa templo. Ang mga iba, kadalingan. Ang iba, may vision. Ang iba, ang lahat, iba-iba ay ginagampanan natin dito sa templo natin. Sipin ninyo nasa salita ko, wala akong hawak. Bawat salita ko tuloy-tuloy, hindi. Hindi ako nag-isip, dahil wala akong isip. Dahil yung sinasabi ko, yun na talaga. Wala na iba. Siya. Ang lumabas sa aking bibig. Tuklasin ninyo kung tama ba o hindi. Tingnan ninyo sa Biblia, nakasulat din sa Biblia. Mayroon ka ba na sa Biblia? Anong nakasulat? Ito, kapatid natin siya ang gumawa sa ako, hindi. Ano po, magandang hapon po, Ama, ina, brothers and sisters, mga nanonood po, magandang hapon po sa inyo pong mga. Yung pong nagpapaliwanag po si Ama ay nakasulat po din sa Bible po, yung nasa 1 chapter 16, verse 13 to 15. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa galang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at papahayag ang mga bagay na darating. Paparangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinasabing sa akin magmumula ay ang ipapahayag niya sa inyo. At ito na po yun, si Ama ay nagpapaliwanag na po sa atin. Pinapaliwanag kung ano yung mga dapat po natin gawin para tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Kaya gawin natin at sundin natin ang kalooban ng Diyos sa puso, isa-isip natin at isagawa natin ang mga pinapayag po ni Ama dahil yun po yung kaligtasan. Dahil yung katawan po natin ay galing sa Diyos at nandito rin po yun sa Bible na nakasulat po. At nandito po sa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang katawan upang maparangalan ang Diyos. At ito na po yung pinapaliwanag ni Ama na ang katawan po natin ay galing sa Diyos. Pinahihiram sa atin ng Diyos. Nandito po tayo sa lupa upang magbago. Binigyan po tayo ng katawan ng Diyos pagsamantala dito sa lupa upang tayo ay gawin ang kabutihan at sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Ang gumawa ng kabutihan. Ang pag-ibig lagi ang iral po natin. Dahil yan ang daan patungo sa kanyang kaharian. Marunong tayong rumispeto sa ating kapwa. Marunong tayong gumawa ng kabutihan, tumulong sa ating kapwa, magkumbaba. Yan ang kagustuhan ng Diyos. Iral po natin yung pag-ibig lagi dahil yan ang daan patungo sa kanyang kaharian. At tumawag po tayo lagi. At ito po yung pinapalag ni Ama na bawat dumadalangin po tayo ay magbibilin ang Diyos ng anghel sa atin na magbabantay. Nasa Awit 91 verse 11. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Nasa Lucas chapter 4 verse 2, huwag kayong magsawa sa panalangin, gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat.
Ito na po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama na dumalangin po tayo lagi at ang Diyos ay magbibilin ng anghel na magbabantay sa atin. At ang Diyos, nakikita niya lahat ng ating mga ginagawa. Kaya habang nabubuhay po tayo, ay gawin po natin ang kabutihan. Nandito po sa Mateo chapter 4 verse 13, walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit. At lahat po tayo dito sa lupa ay alam ng Diyos kung ano ang ating ginagawa. At lahat po tayo ay haharap sa Diyos. Kaya habang nabubuhay po tayo, ay gawin po na natin ang kabutihan. Tumulong tayo sa ating kapwa, magkumbaba tayo, magrespetuhan, at irin po natin yung pag-ibig lagi. At nandito po sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10, kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. At ito na po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama na magbago po tayo, magbalik loob sa Diyos, alisin natin kung ano man yung mga hindi magandang asal natin at gawin po natin ang kabutihan. Dahil yan ang daan patungo sa kanyang karya, ang pag-ibig. Yan lamang po. Maraming salamat po. Para po naman si Kado. Oh, hindi na ba? Nasi-share ka? Yes po. Pero pagpalang buhay po sa ating lahat, yan po ito po natin natin. Yan sa lupasap ng manonood. Yan yung sinasabi ko dito kasi sa gawain natin na about tayo lagi siya sharing ng words of God. Nagbibigay tayo ng ating kalaman kung tayo po ay meron. Dito rin po malaya tayo nagtatanong upang sa ganun malaman po natin kung ano yung dapat po nating malaman. Tulad ng kanina binabahagi sa atin ni Ama na kung meron tayong hindi nalalaman, sabi niya magtanong kayo upang tayo'y matuto. Kaya ito yung mahalaga na lagi nating pinapag-aralan ang salita ng Panginoon upang tayo po'y matuto at hindi po tayo maligaw. Kaya sa pag-aaral natin lagi, pagbabahagi ng bawat kalaman, dito po tayo natututo. Kaya huwag po tayong mahiya na magbahagi ng ating kalaman upang sa ganon tayo po'y lalawak sa ating kalaman. Kung may katanungan po tayo, maaari po tayong magtanong upang sa ganon mas lumawak tayo sa ating pananalig at paninampalataya. At malaman natin kung paano po yung dapat nating gawin sa tamang pagsunod sa mga aral na po yan. Kaya po yung kalagan ng bawat bagay ng aral. Gawin po natin ito sa ating buhay. Kung ano yung mga bagay na mali natin, iayos na po natin yung ating sarili dahil habang hindi pa uli ang lahat. Kaya mahalaga ang bawat sandali nalilipas, kaya magbalik loob tayo sa Panginoon habang may panahon. Yun lamang po, maraming salamat. Salamat. Yun ang sinasabi ko noon sa kanila. Kung ako magsalita, at ngayon, naka-record yan, hanapin niyo sa Biblia. Nakasulat yan sa Biblia. Bago ako magsalita, ngayon nagsalita ako. Kasi ang naman ang mga sinasabi ko, at i-reverse niyo ulit yan, pakinggan niyo, at hanapin niyo, ay nakasulat din sa Biblia lahat. Dahil hindi ako marunong bumasa at sumulat, lahat ng sinasabi ko ay galing sa Biblia. Amen? Ngayon, may aral, ako ay walang aral. Dahil ayaw na Ama mag-aral ako. Dahil kung mag-aral ako, sumasakit ang ulo ko, nahihilo ako, di ako makapakali. At tinuruan nila ako, Lord, ano nangyari? Tinuruan niya mag-aral, ano nangyari? Ayaw nila ako at malilito. Ayaw, sabi lang pabayaan mo sila. Dahil lahat ang mga bagay ng salita ko galing sa akin. Amen? Puso, kumapit lang tayo. Ang kagalingan ng lahat at ang pangyarihan galing kay Jesus. Si Jesus pa rin ang sandata natin. Kahit sa tayo pumunta, si Jesus pa rin ang kailangan natin. Kuhala ng iba. Tagaligtas sa pangalan ni Jesus. Dakilang Ama natin tagaligtas. Amen? Amen. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Tama bang sinasabi ko? Ay, hindi. Yung binabasa nila at ako
ako, wala akong sinamanan. Ang mga sinasabi, dire-diretso, wala na paligoy-ligoy. Direct, kung ano mang tanong, direct, wala na paligoy-ligoy. Wala naman ako, naiisip, kung ano man sabi mo, yun ang sagot doon. Oh. Ano natin yung gusto ko yan yan? Ngayon yung nakakita ka nito lang. Usapan. Ay may aral at walang aral. Dahil ang awak ko lang ang Panginoon Jesus. Siya ang nagsugo sa akin para magsalita sa inyo. Ano man ang kinibigay sa akin, sa kanya ang galing lahat yan, hindi sa akin. Amen? Amen. Tandaan ninyo, sa pangalan ng Jesus, kung ano man ang religion natin, magkaisa na tayo, pagmahala na tayo. Wala nang pwede mamusga, dahil lahat tayo haharap sa Kanya. Siya ang tunay na kaulit, hindi ang mga tao na mamusig, hirap lang ang buhay natin sa mundo. Pagsamantala, mag-ipon na tayo kayamanan ng kabutihan. Hindi kayamanan ng kalusugan dahil iba ang patutunguhan. Ang kabutihan ang siya sa paraiso ng Diyos. Kasamaan sa paraiso dito sa ilalim dahil ikaw anak, isipin mo kung saan ka kakampit, sa akin ba at sa baba. Dahil ikaw ang mag-uusik, ikaw rin mag-iligtas sa inyo, sarili. Dahil ang katawan niya, ikaw lang ang nagdadala yan. Amen? Amen. O sa mga bata, siya ang siguro magpapabla. Ang mga magulang din, ituro ang landas ng daan ng mga bata, kayo ang pag-asa ng bayan. Ang mga magulang sa mga anak magturo para kapayapaan ang mundo natin. Amen. Pag-ibig ang mangiiral mamaya. Okay? Sino pa gusto magtanong? Dito sa atin, kung sino ba magtatanong, may nagtatanong. Ako na rin nagtatanong sa sarili ko. Ako na rin nagsasabi sa sarili ko. Natumikinig kayo, pinaginggan niyo kung tama ba ang aking sinabi, ay hindi. Ang tanong doon, tama ba ang aking sinasabi? Tama po. Maraming salamat sa inyo. Very good. May 100% kayo. Para sa inyo lang. Depende na sa inyo kung bawasan ito. Yun lang ang pag-ibig ng Diyos. Si nanay, ilang taon ka na sa spiritual life? Hindi kayo. Sa spiritual. Ilang taon na rin po, 92. Para alam nila ang mga spiritual dito. 3 years na. Yes, Morning mula ng 1992. 1992. Nanay, nakasal ka na Kagabi ko po ako. Hindi ko lang pumunta dito. O, tingnan mo. Pati mga nila yung pagka-kitap, rin dito. Dahil lahat, yan ang tiyubo ng Diyos. Yan ang daan para tayo magkakilala lahat. Tama hindi? Tulad kayo, sabayan, kahit lang tayo. Kung hindi nangyari yung isang kapatiran natin, hindi nyo alam ano bang naging kasasayan ko ngayon dito sa Canada. Wala kayo nakikita sa akin. Ano? Dito, makikita nyo kung dapat nyo makita. Hanaharangan nyo na to, ang tanong, ang aking sinasabi ay tama ba o hindi? Hindi lang ako lang nanisip, isa ako kapitero. Ang tagalista ko, yung kasamahan ko. Ang lahat ng gawa, kaya ko. Mayroon na akong tagalista, si Asyong. Lahat. Ngayon, mayroon akong tagabasa. Yung tagabasa ko, ano man sinasabi ko, at hinahanap nila sa Biblia, ay nakasulat sa Biblia. Hindi nagkamali. Yung mga iluwa, ako magsalita ngayon, hanapin mo mamaya kunti. Ay high-tech kasi, masasalit ko na ang nakasulat sa lahat ng salita ng Biblia. Ay nakalabas, ang nakatago, lalabas na. Kailangan na tayo magkakaisa. Tayo rin magliligtas ng bayan natin, tayo rin magliligtas sa sarili natin. Dahil tayo ang tinatapitan natin, ang tinatawag natin, isa ba rin natin si Jesus. Ang taligtas. Amen? Amen. Di ba gusto mong salita ka? Ito, wala na. Ama, maraming salamat po. Ang lahat ng mga misa ay binigay sa amin. Ang lahat ang nandito at kulinig. Hanggang dito sa nanonood. Maraming salamat. Ang Diyos ay nasubaybay lang sa atin at binabantayan tayo.
Ang kailangan lang natin magmahala na tayo tulad ng pagmamahal ni Jesus sa atin. Amen. Huwag na tayo magsalita ng anuman, mga kasakit. Isipin natin, habang may panahon pa tayo, may pag-asa pa tayo pagbago. Ang pagbabago, ang siya, ang kayamanan patuloy sa natin. Amen. Amen. Sino gusto magbago? Itaas ang kamay. Magbago. Sino ayaw magbago? Bawal kamay. Tingnan mo. Kaya lahat yan, ang punot dulo ito na meeting natin. Dahil kay Jesus. Jesus. Ama, maraming salamat. I pray kayo. Ang hiling kayo ng gusto nyo hilingin at sarili nyo. Ang Diyos sa inyo. Dito, walang pinili ito. Kahit na rin, ano man, ang hihiling natin, isang Diyos natin. Isang panaligan natin, ay siyang lalakitan natin, at siya rin ang maghuhusga sa atin, harap tayo sa Kanya. Kailangan pag-ibig ito natin. Wala nang iba sa pangalan ni Jesus, tapi ang Ama at Anak. Amen? Amen. Amen. Wala nang upan. Ganito, mga alas Diyos, ang natin. Ganito, ay may aral na tayo. So, lahat yan ang pag-ibig. Alright, kaya thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Shout out kay Sister Dids, Love You Manawis, kay Madam Richie, Anak ni Donald Trump, kanta. Swinger Frank, kumanta. Kay Richie Salvian, Ginor. Thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Ito yung gawin natin. Sharing tayo na about words of God at kalaman. Dito malayo po magbigay ng kalaman bawat isa. Dito po yung gawain natin. Sa mga katanungan, dito po tayo, sumasagot po tayo ng mga katanungan patungkol sa Diyos. Kaya, thank you for watching and God bless po and live na po tayo. Sa kanila din, mami, Natingat ako po ay tayo isang palagi.